po bilang isa pong political analyst po, isang constitutional law expert regarding nga po dun sa nangyari po ngayon na investigation sa Senate at pati rin po sa lower house nito nga po sa flood control project na ano po to, may kapangyarihan po ang bawat institution po na ito, pero nagkakaroon po para kasi gusto mo nang may sa upper box ka or sa lower box manonood ng isang sine dahil pareho lang naman po yung magiging movies po natin. And with that, may sinasabi, is a drama, sarsuela, or kaya po ay parang hindi naman masyadong maluluto yung pong mga pagtatanong kasi involved po dito ang kanilang mga kasamahan para sa investigasyon, attorney. Well, the more investigations, the better. Kasi makikita mo yung bias nila. Napanood mo yung pag-hold ng committee hearing ni si Terry Ridon. Yes, attorney. Tapos and then there was Congressman Chanco. Toby. Oo, di ba? And he was asking for this Magalong guy, Terry Ridon, na si Mayor Magalong representa. Pero yung sagot niya parang ito yung yung leftist na who was fired by Rodrigo Duterte for traveling so much. Ito yung mga aktivista noon And then, yung implication nun kasi, once Mayor Magalong would be used as a resource person doon sa House of Representatives, kasi sinallenge pa niya si Richard Gomez, na akala mo he would be fighting for the truth against graft and corruption. Binanatan pa niya si Mayor Magalong noon. Yes. Tapos later makikita mo na meron ding mga na-implicate siya sa mga flood control, shady na acts, flood control, mga ganun na klaseng issue. And then you would be expecting this guy, si Ridon, Congressman Ridon, na sige, by all means. And then he seems to be dilly-dallying Tapos, and then even Congressman Abante, yes, who we would have hope, dahil di ba, matatapang yung mga tanong niya, na ganun din, alanganin din. Tapos winala, merong isang congressman, I have to take issue with the word moro-moro na gano'n siya. Yes. Tapos nawala na yung imbitasyon tuloy ni Toby Tiangco, Congressman Toby Tiangco, tungkol kay Mayor Magalong. Kaya sige na, by all means. Pero naman, meron tayong shell joke na nagtatanong ng mga sensible questions. Iba rin siguro sa Senado, and we have heard that the President has also formed, siguro by way of an executive order, ng bagong investigation. Itong mga yan, pag ikakalap yan, lalabas na magiging basihan yan. Tapos, yun ang hope natin na itong mga makakalap na ebidensya ay gagamitin sa ombudsman para makasuhan yung mga talagang guilty, hindi lang sa flood control projects kung siguro sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kung merong katiwalian, sige na, isiwalat na yan. Para at least, yung mga tao na parang nagiging norm na i-flood nila yung kayamanan nila, talagang mahiya ka naman, mahihiyan na sila. Knowing na, alam mo nang nakaw yung yaman mo, tapos i-flood mo pa. Parang sasabihin mo, okay lang na mayaman na marugat. I mean, look at the differences ng mga nakikita nating platform, di ba? Bomba Family, you're always talking against corruption. There's always this issue. Yes. And then there is another group, lifestyle, di ba? Yun ang mga issue, di ba? Ano yung lifestyle? And then they didn't realize na, saan galing ba? Red flags. And then there are other groups who are always bringing this corruption all together para maisiwalat. So, by all means, let's continue discussing about this. Let's listen. And then we participate in the discussion, Bomba Family. Yes, and attorney,